Sana mamaya umulan pero yung hindi nakakaperwisyo. Baka sakali ma-work from home kami. Baka lang naman. Patapos na yung summer and usually kapag nandito na sa gantong klaseng panahon, medyo bumababa na yung consumption ng bill. Pero sa hindi malamang dahilan, yung bill namin sa kuryente and bill sa tubig, halos biglang dumoble. Hindi na masyado nagamit ng aircon and for sure sa tubig, same pa rin yung consumption namin. Kung may choice lang talaga na bigla na lang tayong umalis dito sa lugar na to, let's go. Pabulok na ng pabulok yung Pilipinas. Alam niyo yung mga inside plant na ganito? Tingin ko nakakalimutan kasi namin diligan kaya ganito nangyari. Subukan ko diligan, tingnan natin kung mabubuhay pa siya after ilang araw. May saktong oras na pumapasok ako dito sa parking para makatipid. Hindi na tayo sa Alabang. Tuesday na nakakatamad. Okay. Lunch break. Okay, so just another normal day. So now it's 8:55. Matutulog lang ako siguro hanggang mga 4 or 5 p.m. tapos mag-gym. Hindi ako nakapagbuhat last week kaya dapat bumawi ako ngayong week. Dapat nga nung Monday. Dami kasing ginawa kaya. Ayun lang. Let's go. Sa work ngayon, lahat kami nag-expect na baka mabigay yung work from home, like ngayong gabi. May announcement na may papasok daw na bagyo ngayon dito sa Pilipinas. May chance na i-work from home kami, pero kung ganito natirik pa yung araw, walang chance. Kanina na siguro yung pinakamabilis kong gym session. Kinulang talaga ako sa oras tapos 5 workout lang yung nagawa ko. Ang hirap kasi kapag on-site. Tight talaga yung schedule kasi magdadrive pa ako papunta dito sa Alabang. Siguro natapos ako sa gym mga sakto 7. Syempre uwi pa ako noon, maliligo, gasikaso sa bahay. Kailangan before 8, nakaalis na ako noon tapos on the way na dito sa Alabang. Actually kapag umalis nga ako ng sakto 8, malilate na ako noon. Kasi 9 yung start ng duty. Gusto ko sana magbigay ng update kung kumusta yung experience ko sa paggamit ng Canon R8. Pero masyado pa maaga kasi September or October ko yata nabili to. Gusto ko magbigay ng comprehensive na comparison ng Canon R8 tsaka ng 700D. Yung dating ginagamit ko pang vlog and pang professional work. But so far, wala akong nagiging issue dito sa camera na to. Aside lang dun siguro sa mga konting limitation niya kung ikukumpara mo sa mga mas modern or updated na camera. Sa ngayon kasi mas gusto ko i-prioritize yung lens. Yun talaga yung gusto kong makompleto muna. And Canon, gusto ko talaga isarado sa Canon lang. So far, wala pa akong balak mag-switch to Sony kasi mas gamay ko talaga yung settings ng Canon. Mas gusto ko yung color profile ng Canon and para sa akin mas madali siya i-edit. Sa Sony kasi mas may mga affordable na lens, third-party lens na pwede mo magamit. Unlike sa Canon na nagsarado sila na lens lang ng Canon yung pwede mo magamit. Wala nang iba. Pero parang nag-start yata last year, nagiging open na sila ulit for third-party lenses. Yung mga lumalabas na bagong camera ngayon, open gates, etc. Basta marami. Kakaiba yung nagiging transition ngayon sa camera world. Exciting but expensive at the same time. Yun lang naman yan kaya hindi nakakasabay yung iba. Lalo ako. Kung gusto mo talaga makasabay, kailangan matindi yung budget mo or ito na talaga yung lehitimong business mo na dito na lang magre-revolve yung income mo para tuloy-tuloy yung update or upgrade ng camera. Inihintay ko na lang mag-pass to, then papasok ko na tong sasakyan sa kabilang parking. See you again next time. Peace!